Nagtuturo ka pa pala sa isang reputabling eskwela. Ayun nga. Ibig mo sabihin, hindi mo man lang ako masabi sa akin ngayon kung anong panlilin lang ang aking ginawa. Kamunti ko pa nga siyang pinakukontem ko, wala lang yung... Hindi na raw ako member ng komite. Yun nga yung disadvantage. Palagi na lang nila akong... wala na baka akong isa man sa inyo na membro ng komiting ito. Si Paduano naman, hinihintay ko. Nangako siyang babalik, hindi na bumalik. Pagagalitan natin sila kagad. Mga public servants tayo, wag lang kako yung ganito. Na kapag tinatanong mo naman, asan ba yung basihan? Hindi man lamang niya masabi kung ano yung basihan niya. Basta na lang siya magtatago sa kanyang opinion. Abogado pa naman kako. Kita mo na wala namang personalan. Naging opisyal siya ng ating bansa, naging pangalawang pangulo. May masama bang ano doon? May masama bang tinapay doon? Bakit pagmumulan ng isang sinasabi niyang opinion na yun ay panlilin lang? Panlilin lang daw sa taong bayan. No? Hindi niya kaya ang pangatwiran. Abogado naman siya. Akala ko ba abogado ka ako? Kaya nagpahinga po muna sandali. Baka nag-concert. Nag-concert. Pero ang pinanood ko po kanina ay yung mainit ang talakayan dyan sa TRICOM tungkol sa mga vloggers. Kung ang problema ko, konti lang ang dumalo. At yung may dumalo pang isa, mukhang hindi pa yata... Kasi siya yung narinig ko, nagle-lecture tungkol sa kung paano ang sawata sa mga fake news. Yung kali-lecture niya, napansin ko siya Aha, okay. Pero kung hindi siya nag-lecture, baka hindi ko na siya nakilala Aha. Ay, ibig sabihin, that time nyo lang siya na... Doon ko kasi napatingin ako sa kanya sapagkat para siyang nagle-lecture nga. Opo. At ang sinasabi, tama naman yung sinasabi niya na kapag yung mga kritisismo ay patungkol sa mga lingkod bayan, mga public figures, public officers, hindi mo kagad masasabing malicious. Aha, tama. Sapagkat ang pamantayan dyan ay sa public figures, pangkaraniwan na kayo ay talagang babanatan. Yes. At huwag kayong maging balat sibuyas. Ang pagkakaiba doon sa mga pribadong mamamayan, ayun ay dahil hindi naman sila mga walang katungkulan sa gobyerno, pangkaraniwan ay palaging malisyoso kagad ang turing kapag binanatan sila. So sinasabi niya na pagka public figures, iba po kanya yung pamantayan, iba yung threshold. Tinitingnan ko siya sapagkat alam naman, siguro bugado ito ka. Kaya lang nung mapansin ko, parang nakakamukha ito ako yung bumibira sa akin. Kasi paminsan-minsan nakikita ko sa social media, hindi ko makakalimutan yung mukha na yun di tinignan ko yung yung para masiguro ko, binalikan ko yung mga vlogs. Kasi sinabi niya yung niya pati yung kanyang parang pseudonym, parang yung nom de guerre. Sinabi niya, yun ang ginamit ko. Lumitaw ngayon yung vlogs niya. Ito nga, yun sabi ko. Ni-scroll kong ganyan hanggang sa makita ko yung isa na ang title ng kanyang vlog ay, yan, yung nagsasalita na yan. Huwag kayong maniniwala, sabi niya, sa mga pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. So tinanong ko siya, sabi kong ganun, pwede ba akong, bigyan mo ako ng katibayan yung sinabi mo akong mga pakulo at mga panlilin lang na ginawa ko. Tapos nung umpisa, hindi siya makapagsalita. Sabi niya, para po yatang, ba't di ka ako sigurado? Kasi ako, pagka ako'y nang batikos o nang akusa ng tao, kabisado ko ako yung sinasabi ko. Ayan. Palagi ko po kanya, ito yung anong kayo po ay... Sarali daw. Nasarali na nga yan o nga. O sige, nandun nga kakuha ko Ano ka kung panlilin lang ang aking ginawa? Lalong hindi niya maano, no? Hanggang sa, ayun, nangangatwiran. Siyempre, sabi ko, abogado ka pa naman. Ibig mo sabihin ka ako mapapasunod mo ka ako yung mga followers mo, yung kung sino may nanonood sa'yo. Bilang isang abogado, baka ginagalang ka pa ng mga yan. Nagtuturo ka pa pala sa isang reputabling eskwela. Ayun nga. Ibig mo sabihin, hindi mo man lang ako masabi sa akin ngayon kung anong panlilin lang ang aking ginawa. Kamunti ko pa nga siyang pinakukontem ko, wala lang yung...
Hindi na raw ako member ng komite. Yun nga yung disadvantage. Palagi na lang nila akong, wala na baka akong isa man sa inyo na membro ng komiting ito. Eh si Paduano naman, hinihintay ko. Nangako siyang babalik, hindi na bumalik eh. Kong, nakita ko no, nagkaroon ng medyo mahabang gap. Mukhang hinanap niya yung sinasabing vlog eh. Oh, nahanap naman Nahanap niya. niya. At nung nakita niya doon, hindi yung October rally. pa pala ito. October. Matagal na pala. 4 na buwan na nakararaan. At ang paksa ng vlog na yon ay tungkol dun sa pagpunta nyo sa Naga. Na gusto ko sanang ipasinag ngayon dahil sa binigay ko kay Direk. Baka nakuha na kaya ni Direk. Tingnan ho natin, ha? At I-send yan, ay niya sa amin masusukat natin. kung ready na. Oo. Diyan niya binase. Pinakinggan ko rin, tinignan ko. Yun ang binasa niya. Nasabi niya ay eto, naku, wag na, pakulo lang ito. Wag tayong magpapanin lang. Panlilin lang ito. Parang gano'n ang gusto niyang sabihin. Oo, sapagkat kanya, kapag tinignan mo kung ano yung kanyang ano kanyang plataforma, Oo. yan kanya ang nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang ng taong yan, sabi niya. Sabi sa inyo. Hindi doon sa Yan vlog. nga, yung sinasabi niya, na tungkol sa inyo. Ano ka kung kayabangan ang ginawa ko kako sa kanya? Hindi siya makapagsalita eh. Nandiyan na ba yung ano? Tingnan nga natin, sige. Ayan. Basahin mo nga. Ayan, mababasa mo ba dyan? Reading from netizens' reactions on my brief and casual meeting with former VP Lenny after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of politics. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with a handshake. Ayan. Yan ang kanyang... Yan, pinagbatayan niya yan. Yan ang pinagbatayan niya na yan daw ay pakulo at panlilin lang. Ay baba, paano hindi ka may inis sa isang taong sinasabi pa naman niya sa sarili niya ay abogado siya? Sabi ko, nasaan ang panlilin lang dyan? Yun po kanya yung aking opinion. O yun nga, ang binabanggit ko kanina ko. Wala ka kung panlilin lang dyan. Ikaw ang nanlilin lang ng kapwa mo. Yan. Kung wala ka kung masabi, kung hindi, magdahilan ka na lang. Yun nga kung nagtago siya doon sa salitang opinion, nakalimutan niya na hindi lahat ng sabihin ay opinion. Pwedeng aligasyon. Kapag ka aligasyon, sinabi mo, manloloko, sinungaling, nananakaw, aligasyon yan. Hindi opinion yan. Di ba kung dapat meron kang basihan. Ang problema, wala ho siyang, inaamin niya, wala siyang basihan. Kaya sabi niya, Hindi, yun lang daw ang basihan niya. opinion lang niya. Opinion niya. Oo. O ngayon, bahala nang humatol sa kanya yung mga nakikinig at nanonood sa kanya mga vlog. Sinasabi pa naman niya kanina, pagka daw hindi siya nakapag-vlog, hinahanap daw siya. Hinahanap. At tinatawagan daw siya. At, sir, bakit wala pa po kayong vlog? Isip-isipin mo. Nakapanlilin lang pala eh. Meron ho talaga siyang napasusunod eh. Oo. Anyway, yung hearing kanina, ipinatawag nga yung mga vloggers na di umano'y nakalalampas doon sa panuntunan na kung saan ay hanggang doon lang sila. Pinapaliwanag ko nga na ang ating mismong saligang batas ang nagsabi na yung ang tawag dito yung free speech. Yung paggawa sabi kasi ng saligang batas natin kung pagbabatayan natin yung ating Bill of Rights, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or freedom of the press. Opo. So, talagang kabawal-bawalan yun. Opo. Bagamat, yung salitang yun, ang pinagbabawalang una dyan, kasi no law, kanya. Ibig sabihin, mambabatas ang Kongreso. Ngunit, isinaalang-alang naman ng ating saligang batas yung iba pang mga interest na dapat balansehin, yung mga interest ng lipunan. Katulad ng national security, di ba? Yung public order. At saka yung karapatan nga ng taong bayang maapektuhan noong pagpapahayag. Ngayon, ang isa pang qualification noon, sabi ko,
pagka yung pagpapahayag, pagka yung kritisismo ay directed sa manggagawang gobyerno, public official, o public figure, nang sinasabi nga doon kung lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan, ang pinagmumulan ng kritisismo ay maaaring maklasify na public issue o public interest, ay yun ay talagang kung tutuusin mo ay kalasag, parang hadlang para sa mga batas na kung tawagin ay nagpaparusa ng libel, ng defamation, ng slander. Apo. Kasi nga ang talagang babalansihin mo yung karapatan ng isang tao na maproteksyonan ang kanyang integridad sa isang banda at yun namang karapatan ng publiko na makaunawa ng impormasyon o makarating sa kanyang impormasyon. Apo. Yun naman ang isang on the other hand, ano? Yun ngayon ang talagang babalansin mo. Binabalanse. Kaya ang naging tuntunin nga kapag ka public figure ka, pag ikaw ay public official, sabi nga ng mga ibang pagdidesisyon sa Korte Suprema, huwag kang onion skin. Huwag kang balat sibuyas. Yes, oo. Oo. Sabi nga nung chairman, anong jurisprudence ba yung unang binasa mo? Matagal na pero landmark. Aha. Ibig sabihin, kahit na matagal na, hindi naman pinapalitan sapagkat relevant pa rin hanggang sa ating panahon. Umiiral pa rin, ano? Oo. Kanina nagsisimula nga yung vlogger na yun na binabanggit niya yung mga yun. Kaya napagtapunan ko siya ng pansin. Napansin ko tuloy, parang ito ako yung ano? Ayun nga, ho. So kaya pala ganun ang pagsasalita niya, baka sakaling mapansin ko, wag mo kong banatan kasi public figure ka. Ayun. Para bang lisensya niya na kung public, papayag naman ako Sabi ko, kamukha nung binigay kong halimbawa sa iyo kanina. Na-discuss natin dito yon Nelson, yung isang babaeng vlogger, alam mo naman, na ako isinama sa isang billboard ng isang kumakandidato na ayaw niya pala yung kandidato na yun sapagkat ito daw ay maraming asunto ng ganito. Hindi ba ako kulang na lang namurahin din niya ako. Sabi ko, pinatawad ko na yun sapagkat ang nakita niya, ang pagkakala niya ka ako, nagkamali siya. Pero yun, may pinagbatayan siya, yung pagkakamali niya na Pero ito hindi pagkakamali ito. Kung babasahin mo, wala namang masama na extend mo yung kamay mo para sa isang naging leader ng ating bansa. Kung ang pag-uusapan ay yung personal relationship, kahit doon lang magsimula yon para ipakita mo na wala namang personalan. Naging opisyal siya ng ating bansa, naging pangalawang pangulo. May masama bang doon? May masama bang tinapay doon? Bakit pagmumulan ng isang sinasabi niyang opinion na yun ay panlilin lang? Panlilin lang daw sa taong bayan, no? Hindi niya kaya ang pangatwireran. Abogado naman siya. Akala ko ba abogado ka ako? Actually, hindi lang ho yan yung mababaw pa nga lang yan At kung tutuusin Marami pa siyang lalo na nung sa rally, marami siya talagang direktang sinasabing puro aligasyon na mismo sinasabi niya, wala naman siyang basihan. Kaya natatawa na lang ako kung nung nandoon at sinabi niyang halos hindi siya makasagot Dahil sa alam niyang hindi nabanggit niya rin yung INC rally. O sige kung dumako tayo doon sa INC rally. Dahil po nagsalita po kayo ron, sabi niya. Inaamin kong nandun ako. Doon ka ako sa sinabi ko, ang may panlilin lang. Sabihin mo ka ako para sa ganun ay maipaunawa natin. Wala naman siyang masabi. Totoo yun. Iparinig natin para sa kapakanan ng mga hindi nakapanood. Pakinggan nga natin yung part na yon. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala.
Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Marcoleta. Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa Hindi pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa stage. Ano nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa kung ano yung... Ang dami ko na po kasing naging content tungkol sa Hindi ganun. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Yes, of course. Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niraise nyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niraise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panliling lang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na, pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabi ng opinion, attorney kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag-chat-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino.
Ayun. Yan ang sinasabi natin, Kong, di ba? Ayan, nakita mo naman. Na meron siyang sinasabing opinion, pero yung kanyang aligasyon, hindi mo pwede sabihin opinion lang yan. Aligasyon na nanlilin lang, nanloloko. Parang sinasabi nila na... Actually, parang nag-aakusa pa eh. Oh, yun nga po. Pagkatapos, Akusasyon nga po yun eh. Pwede mo bang sabihin sa korte yun na pasensya na po kayo, yun ang opinion. Hindi mo pwede, magkakagulo ang buong bansa pagka hahabi ka ng opinion ng sarili mo lang, kinatha mo lang sa isip mo. Na naginip ka lang, pagkatapos tinranslate mo bilang isang opinion. Ayun nga ho. Maninira ka ng dangal ng kapwa mo. Kahit na public servant yun eh. Sana kung meron lang pinagbasihan sana. Yes. Na pwede niya tingnan nyo, kinamayan niya rito. Pero doon, pinagtatawanan niya. Halimbawa, gano'n. Meron siya ngayong mahabi na, parang hindi totoo, parang pakulo lang. Kailangan mga tuwiran siya. Wala eh. Sinabi ko lang naman na bumisita ako, masama ba? Naging pangalawang pangulo naman ng ating bansa. Malapit naman yung opisina niya doon sa dinaanan namin eh. Halimbawa, kung ito, sinabi niya rin ito, may vlog siya rito, ito ang opinion. Halimbawa, sinabi niya, magandang araw, kahit lawyer siya, mali ang mga sinabi ni Marcoleta, January 15. Ito opinion nito. Ba, hindi siya, tama yan, opinion niya. Pero sinabing, nanloloko ka, nagsisinungaling ka, yun ang dapat na may basihan, hindi ba? Dapat ipakita mo ano yung panloloko. Ito yung sinasabi natin kung na marami siyang vlog na yung iba rito ay hindi niya pwedeng panindigan dahil puro aligasyon na wala namang ebidensya. Kasi kanina, Nelson, binasa ko yung landmark case ito na para sa ganon, sapagkat ang sinisiyasat ay yung nakikita nilang parang paglampas sa guhit ng propriety yung mga nagbablog, maraming nasasaktan, ganito, ganyan. Opo. So, yun ang dahilan kung bakit pinatawag yung inaakala nilang medyo kalampas-lampas na, medyo kasobra-sobra na, na mga batikos at mga komento ng mga nagbablogs. Binanggit ko itong landmark case na ito, Nelson. Yan. Ito'y panahon pa ng kopong-kopong talaga. Pero landmark, ibig sabihin, hindi pa naman nire-reverse ng Korte Suprema. Ibig sabihin, yung kanyang relevance, hanggang ngayon, ay applicable pa. Okay. Ito yung United States versus Bustos, 37 Philippines 731. Kasi yung mga recent na libro ng Korte Suprema, iskra na ang tawag eh. Iskra, Supreme Court reports annotated. Pero pag sinabi mong Philippine reports, ito'y pre-war ito. Wala pa palang iskra niya. Oo. Ang nakalagay doon nga, ang sinasabi, huwag kayong masyadong manipis. Yang batikos kanya ng public sa inyo, parang scalpel kanyang ganun eh. Masakit yung scalpel, matalim yun eh. Ngunit ang yung pansalag mo doon kanya, yung parang meron kang balm na mag-a-assuage ng sugat mo sapagkat ikaw kanya malinis ang konsensya mo. Yun ang kaya, yung paliwanagan mo sa ganun. Yes. Pag public officers kayo, huwag kayong masyadong magdaramdam kaagad, sabi niya. Kapag kayo ay binabatikos. Yun ang karakter ng isang public. Kasi kailangan din namang makriticize kayo para sa lumiwanag kung ano talaga yung nangyari sapagkat ang pinag-uusapan may kinalaman sa interes ng buong bansa. Yun ang parang patakaran. Sabi ko nga sa kanila, bago nga ako umalis, yun ang iniwan ko din na sana wag tayo magpakadalos-dalos na pagagalitan natin sila kagad. Mga public servants tayo, wag lang kako yung ganito. Na kapag tinatanong mo naman, asan ba yung basihan? Hindi man lamang niya masabi kung ano yung basihan niya. Basta na lang siya magtatago sa kanyang opinion. Abogado pa naman kako. So talaga meron pa ring limitasyon, Kong, May limitasyon kasi hindi absolute yun eh. Hindi. Kapag yung ibang interes ng lipunan ay nalalagay na rin sa issue, katulad ng public order, public morals, public safety, kailangan balansehin mo yun. Sa pagitan naman ng kailangan ng tao yung impormasyon at kailangan niyang maproteksyonan ang kanyang reputasyon, babalansehin mo din yun.
Kung ano ba talaga ang dahilan at may ginawang ganitong pagdinig sa itong TRICOM? Meron bang binubuo silang Gusto nilang gumawa. Sa tingin ko parang gusto nilang gumawa, magkaroon sila ng regulatory framework siguro, yung mga vloggers. Aha. Katulad ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Pero, ayun ang initiative nila. Hindi mo sila pwedeng utusan na dapat magkaroon kayo ng code of ethics. Hindi nga. Oo. Kasi nga parte rin ng kasi yan yung pagbablog, parte kasi ng freedom of speech. Aha. Kasama na yung freedom of the press, freedom of expression. At yun nga, napag-usapan pa nga kanina, naitanong ko, sumagot naman yung isa sa mga respondents, si Miss Malutikia. Yapo. Kasi tinanong ko, sino po yung gustong sumagot dito? Bakit po dumami yung mga vloggers? So nagpaliwanag yung Miss Tikia, sabi niya, sa palagay ko po kasi dahil po ito po yung pinakamadali na gawin. 3 seconds standard, sabi niya ganun. Walang bayad. Wala. Pakikipagtalastasan, ang bilis, ganyan. Pwede po ba kung isa rin sa dahilan kung bakit dumami sila ay dahil hindi nila mapagkatiwalaan yung mainstream media na kung saan hindi nila nakukuha yung talagang accurate at tama kung reporting. Pwede rin po yan, sabi naman niya. So doon naihayag ko uli yung ginawa sa akin ng 2 malapad na dyaryo na kung saan pinigil nila kasi yung naunang nagsalita doon, dinistinggi niya yung misinformation, disinformation at saka malinformation. Aha. Isang profesor sa Universidad ng Pilipinas, sabi niya, yun pong misinformation, ang pinakakatangian po nun ay dahil po sa pagkakamali, hindi sinasadya na paggawa ng ganong klaseng pahayag. Sa makatwid, pwede mo pang patawarin yun eh. Sapagkat lahat naman ng tao nagkakamali. Nagkamali, opo. Pero yung isa doon na napagtungko ng pansin, yung disinformation, deliberate and manipulative. So sabi ko sa chairman, Mr. Chair, palaga ko, yung sinasabi ko sa iyo kanina, na nagkaroon ng rally noong January 13, alam naman nating lahat, at wala ng debate siguro doon, na isa na siguro sa pinakamalaking bilang ng rally sa ating panahon, sapagkat dito lang ako sa Maynila, ang pagkakataya nila ay kulang-kulang sa 2 milyon. At dahil nga meron pang simultaneous naman na pagtitipon, pagkilo sa iba't ibang panig pa ng ating kapuluan, sabay-sabay, simultaneous, ang pagtaya nila hindi kukulangin sa 4 na milyon ang nag-participate. Sa lahat ng venues. Oo. Ngayon, kako, yun ang aggregate number. Alam naman ng lahat kako, kasama ako doon sa nagsalita doon. Kung sabi kong ganon, yung ating mga mainstream media naman ay talagang tapat sa kanilang pag-uulat, pagbibigay ka ako ng impormasyon sa ating mamamayan. Paano naman nila kako ako tinanggal doon sa eksena na yun? Natatawa nga yung mga kasama ko. Papangiti sila. Dala-dala ko yung dyaryo eh. Sabi ko, Mr. Chair, ito po ibibigay ko sa COMSEC para sa kanilang referensya para malaman po nila at masuri na talagang pinilit po nila akong tanggalin doon sa eksena na yun. Kaya yun po ay disinformation. Deliberate, manipulative. Sinabi ko yung slogan ng dalawa. Ito pong isa ka ako pinamamarali niya ka ako balance news. Balanse. Peerless views. Paano ka ako niya nababalanse? Tingnan po ninyo ka ako itong isang pahayag dito. Wala naman po ka ako dito yung Senate President. Parang nagpadala lang yata ng comment. Ito po, 5 paragraph po yung kanyang na-occupy dito. Kasama pa. At meron pa pong mga ibang politiko na nagkataon nandun po at dumalo yata, bagamat hindi sila inimbita, nabanggit pong isa-isa yung mga pangalan.
Ako po na halos 1 oras po ako nagsalita. Sa stage. Pinilit po. Isip-isipin nyo ako, dito po sa isang diaryong ito, 8 po yung reporters eh. Aha. Pinagsama-sama po ng 8 reporters ang isang report. Ito pong 8 lahat, bulag lahat. Hindi po nila ako nakita. Pero palagi ko po nakita ako at narinig ako. Ngunit dahil sa disinformation, yung palang disinformation, manipulative and deliberate. O yan po, Mr. Chair. Sabi ko, ito tinawag natin ang mga vloggers sa mga bagay na ginagawa nila. Dapat tawagin din natin yung ibang parte ng ating media, mainstream or whatever. Doon naman sa hindi nila ginagawa. Para balancing-balanse. Sabi naman ng chairman, tama nga naman, sabi niya. O sa unang pagkakataon binanggit ko pa yung SWS. Ipinaliwanag ko, binigay ko rin yung ginamit na listahan ng SWS. Ito po, Mr. Chair. 4 na pong pangalan itong kanilang pinagbasihan. Ako po, wala. Ayan po, for the record, binibigay ko po sa COMSEC. Bakit po nung ilabas nilang resulta, number 36 ako? Hindi po ako kasali rito. Ito po maliwanag na manipulative din ito. Pamimilian, wala kayo? Wala ko eh, sabi ko. Sabi naman ni Dan Fernandez na chairman, huwag ka na maniwala dyan, Kong Dante, sabi niya, sa survey ko, number 5 ka eh, sabi niya. Yan ang kaganapan kanina. Ako naman, nagmadali nang nagpaalam sapagat meron naman akong pananagutan dito. Alam ko, nag-iisa ka, ayoko namang iwanan kita rito na nag-iisa. Buti nga po, dumalo kayo, ha? Pumunta kayo rito. Ayan. So, mamaya ako tuloy-tuloy pa tayo sa ating discussion. So, paano? Mga reaction po muna tayo? Ano ba yung Vox Populi? Wala na tayong Vox Populi kasi nandito kayo. Pero teka muna, bago yung Vox Populi kong, ang daming hindi umaten pala eh. Sa 40 yung... Sa 40 inimbitahan, halos 2 lang yata yung dumalo. At meron namang... Pagkatapos, may mga pinadalhan ng Siokos order. Yun nga ho, ano bang ibig sabihin yan na may Siokos order? Magpaliwanag sila. At, kasi base sa kanilang yung iba naman kasi nangatwiran, pangangatwiran nila yun. Wala naman tayong magagawa doon, di ba? Meron nagsabi ron, di po kami naniniwala na legal po yung ginagawa niya. Mga ganun. Yun. At ang mga iba ron, imbes na pumunta ron, nagpali yata ng aksyon sa Korte Suprema. Okay. Ayan. So, ayan na naman. Sinasabi ko na gulo na naman. Pero yung iba naman, parang itinatanong nila, ano ba yung in aid of legislation? Parang ganun eh. Parang gusto nilang tingnan at ano yung itatanong sa pero kanila. kinakailangan, huwag ka magpakadalos-dalos. Yun ang aking gustong, yun ang mensaheng gusto kong sabihin doon. Sapagkat yung pagbibigay mo ng limit doon sa karapatan, sa free speech, expression, or press, pagkaingatan mo yun sapagkat matibay ang karapatan na nakasulat sa ating Bill of Rights. Ayun nga po eh. Na ang sinasabi, Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Malinaw ito. Ito ay saligang bato. Di ba? Constitution ito. Ngayon, kapag nagpasa ka, baka ang mangyari, ang kabawal-bawalan yung tinatawag na prior restraint. Yung prior restraint kasi, hindi siya makakapagpahayag kasi meron ka nang itinakdado na pagbabawal. Fundamentally, ito ay labag sa saligang batas. Yung iba nakakapagkamukha ngayon, nag-vlog sila, nakagawa ng gano'n, pero merong subsequent punishment naman yun. Either pwede kang mademanda ng libel, pwede kang mademanda ng slander, ng defamation, yung mga paninirang puri. Bakit kung halimbawa meron ng batas na nasasagot doon, bakit pa tayo gagawa pa? Kaya sabi ko, magpakaingat na lang tayo kung meron naman kayong redress, kung meron naman kayong paraan, kung paano mapoproteksyonan ang puri o reputasyon na maaaring naapektuhan sa ginagawa nila.
Kaya na lang natin sila. May mga batas namang umiiral na. O anong klaseng batas pa yung ang ating ipapasa? Baka mamaya, magkaroon ng prior restraint. Oh, Lalabag na sa saligang batas. nalalabag na dito. Ay sabi nila, hindi absolute. Tama, hindi absolute. Kaya lang, public officials tayo. Na ang sinasabi sa isang doktrina, sa isang kaso, ito yung kaso ni Art Borjal versus CA, kapag ka ikaw ay public official at ang pinag-uusapan ay malalagay doon sa kondisyon na ito ay public interest, magiging public discourse, ay hindi mo siya basta-basta kaasuntuhan. Parang exempted siya doon. Ito yung doktrina ng fair comment. Basta meron siyang pinagbasihan. Nandun nandun maglalaro basta meron siyang pinagbasihan. Maring yung pagkaka-interpret niya mali, pero meron siyang actual na pinagbasihan. Ito ng mga bugadong pinag-uusapan natin. Ang basihan niya napakaliwanag naman. Isip-isipin mo wala siyang makita. Ang nakita niya ay panlilin lang. Yun nga.